At samantala maaari nang gamitin ng mga debit card sa mga transaksyon sa Land Transportation Office o LTO simula sa Pebrero. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Inaasahang makatutulong sa pagpapabilis ng transaksyon sa Land Transportation Office ang paggamit ng debit card. Simula sa Pebrero ay maaari nang magbayad sa mga transaksyon sa ahensya gaya ng pagkuha ng lisensya at pagpaparehistro ng sasakyan gamit ang debit card o ATM card. Ayon kay Assistant Secretary Alfonso Tan, sa pamamagitan ng debit card ay may iwasan ng korupsyon sa ahensya. Wala nang suklian o kaya dahil may pera ka, pwede ka magbayad sa fixer na extra. Dito hindi mo na kailangan paghandaan kasi yung cash. Diba? Kung meron ka sa ATM mo, babawas na lang doon. Mababawasan na rin ang oras na ginugugol sa cash transaction na dati ay umaabot sa 3 hanggang 10 minuto. Ang isang district office ng LTO ay may average na 700 transaksyon kada araw. Nagkakahalaga ang bawat transaksyon ng mula 300 hanggang 10,000 piso. Ayon naman sa Development Bank of the Philippines, may kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ang ganitong sistema at makaiiwas pa sa panganib kapag binabiyahe ang salapi. A cashless society definitely will probably accelerate the evolution of economic growth faster because it removes the friction in counting the cash, sorting it out, having it picked up by armored car, bringing it to the bank. Mag-uumpisang tumanggap ng debit card ang LTO sa susunod na buwan sa mga regional office sa bansa at isusunod na sa mga distrito. Ang LTO ang kauna-unahang ahensya ng gobyerno na magpapatupad ng ganitong sistema. May charge naman na 10 piso ang kada transaksyon na gamit ang debit card. Ray Pelayo, UNTV News, Worldwide.